Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. At dito makikita nyo po na fully verified na nga po yung Gcash account ko dahil in-update ko nga po yung ticket para ma-fully verified ito dahil lumipas na nga po yung 7 days. So ngayon for today's video ay magkaaroon na naman tayo ng isang simple tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung dapat nyong gawin na solusyon para ma-update na inyong Gcash verification request kapag umabot na ito ng 7 days at hindi pa rin na-fully verify yung Gcash account ninyo. Marami nga pong namumblema dahil tapos na ang 7 days at hindi pa nga rin fully verify yung Gcash account nila. Kung isa ka doon, huwag kang mag-alala dahil meron na tayong solusyon para dyan. Mabilis lang naman ito at kailangan lang po natin mag-submit ng ticket at kung nakaready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kung 7 days na nakalipas at hindi pa rin po fully verified yung Gcash account mo ay may solusyon na po tayo dyan. At ngayon, simulan na po natin. Sa pag-open po ng ating Gcash application, ilagay natin ang MPIN at mabubuksan na natin ang ating Gcash account. So dito sa baba ay makikita po natin yung profile at syempre pindutin po natin yan. At dito makikita nyo po na fully verified na nga po yung Gcash account ko dahil in-update ko nga po yung ticket para ma-fully verified ito dahil lumipas na nga po yung 7 days. At syempre ituturo ko po sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko. Alam naman natin na mas maganda talaga ang isang Gcash account kung fully verified ito. Mas marami tayong magagamit na benefits and features katulad ng pag-send ng money, GSave, GCredit, GInvest, pag-avail ng Gcash Mastercard at marami pang iba. Mas maganda talaga. At ngayon, ibabak ko po muna. So dito po sa aking profile ay makikita po natin dito at hanapin po natin yung help. So nandito po yan sa bandang baba. Pindutin lang po natin yung help at mapupunta po tayo dito sa mismong help center. Dito po sa may help center ang pinaka main concern po natin ay kailangan po natin mag-submit ng ticket. I-scroll down lang po natin at pindutin lang po natin dito ay nasa baba na ask for help. So ayan. So dito pwede na po tayo mag-submit ng ticket. So may sasagutan lang po tayong form na kailangan po nating sagutan at kompletuhin. So dito magsisimula po yan sa pag-provide natin ng ating email address. So dito sa ating email address ay kailangan ayan po yung Gcash registered email address po natin na active at ginagamit po talaga natin dito sa ating Gcash account. So dito itatype ko lang po yan. So after po natin ma-double check yung ating email address, ay proceed naman tayo dito sa may aking Gcash registered full name. So dito make sure lang na yung Gcash registered full name nyo ay press po sa mismong Gcash account ninyo. Double check po kasi yan kung ayan talaga yung full name nyo sa iyong valid ID. Again, bago po natin sagutan yung iba pang nandyan ay make sure na tama po ang spelling ng email address at full name po ninyo. Usually dito talaga nagkakaproblema at nagkakamali yung iba. So make sure na na-double check nyo po. After po niyan ay proceed na po tayo dito sa paglagay ng ating Gcash registered mobile number o yung number po ng SIM card natin. So dito i-type lang po natin at again, lagi po nating i-double check kung tama. After po natin mailagay ang ating mobile number ay proceed naman tayo dito sa may concern category. Dito nga po sa may concern category ay marami nga pong pagpipilian. Pero dahil nga verification request yung pinaka-concern natin, ay pindutin lang po natin dito yung account verification. So ayan, at dito po pag pindot natin ang account verification ay may tatlo po pagpipilian. Pero dahil nga meron tayo dating request for verification, ay piliin po natin yung nasa unahan na I have an existing application. So kasi magsasubmit lang po tayo ng ticket para i-update po yung existing application natin for verification. So pindutin po natin yan. After po nyan, may nakalagay po na my account is still in we are verifying your account status. So pindutin lang po natin yan. Kung makikita nyo po dyan sa screen ay ganyan nga po yung nakalagay na status at kailangan po natin i-update yan. At ngayon proceed naman tayo dito sa my your account type. At dahil nga regular account lang po yung gamit kong Gcash account ay ito po yung pipiliin ko. Regular account. At kung mapapansin nyo po may nakalagay po dyan na incorrect details at correct details. So dito ang advice ko lang po sa inyo, ignore nyo lang po yan, huwag nyo lang pong pansinin kasi wala naman po tayong kinalaman dyan or wala po tayong concern dyan. Ang magandang gawin dyan ay scroll down lang po natin dahil wala naman po tayong concern doon sa mga bagay na yon. So ayan, proceed na po tayo dito sa specific request. Kung makikita nyo po may nakalagay po na refund at adjustment. Again, wala pong kinalaman dyan yung request natin kaya wag na lang po natin sagutan. So ayan, next step naman po ay ang pagsagot ng ID submitted for verification. Again, depende po sa inyo yan kung ano yung valid ID na pinasa nyo po kay Gcash nung unang nag-verify po kayo. So dito marami pong pagpipilian, hanapin nyo lang po yung valid ID na ginamit po ninyo. Sa case ko po, ang ginamit ko po ay driver's license, kaya ito po yung pinili ko dito sa may listahan. Again,
kung ano po yung valid ID na ginamit niyo po. At syempre, pindutin lang po natin yung checkbox dyan sa may gilid para mapagpasa po tayo ng screenshot as proof na 7 days na yung nakalipas at hindi pa rin fully verified yung GCash account natin. At para sa date of last KYC attempt ay ito po yung date kung kailan po kayo nag-try na mag-fully verified ng inyong GCash account. Ilagay nyo lang po yan dito. Ang next step naman po ay ang paglalagay po ng description ng concern po natin na 7 days na nga po ay nakalipas at hindi pa rin fully verified yung GCash account natin. Again, huwag po ay magkalala dahil pwede niyo pong gayahin yung ilalagay ko po dito dahil nakalagay po yan dyan sa may pinned comment section sa baba. Pwede niyo pong gayahin at tignan. So dito ang itatype lang po natin ay, Hi GCash, it has been 7 days already. However, my GCash account is still in verification process. Please help me to fix it. At syempre, maglagay lang po tayo ng thank you. So ayan, again, para hindi na po kayo mahirapan kung ano nga ba ilalagay niyo po dito sa may description box, ay nandyan po yan sa may pinned comment section sa baba. Pwede niyo pong gayahin. After po natin matype yung description ng concern natin, ay pindutin lang po natin yung add file na nasa baba. Dito po sa may attachment. Dito po ilalagay po natin yung screenshot na katunayan na 7 days na nga po at yung status ng ating verification request may nakalagay na we're still verifying your account. Huwag mo pong kalimutan yung picture ng valid ID mo, harap at likod ay pwede mo pong ilagay dito sa may attachment. Para syempre makita nila kung ano nga ba yung valid ID na pinasa mo po sa kanila. After po natin masagutan yung form na ito sa help center, ang last step na kailangan pong gawin ay pindutin lang po natin yung submit na nasa baba. After po natin masubmit yung ticket ay kailangan po natin maghintay sa review and approval ni GCash na kung saan i-review muna nila yung ID na ipapasa po natin sa kanila para mapatunayan na tapos na yung 7 days pero hindi pa rin na-review at na-approve yung GCash verification request mo. Ang kadalasang problema po sa pag-fully verified ng ating mga GCash account ay ang ID na sinasubmit po natin sa kanila. Bakit nga ba? Kadalasan po yung valid ID na pinasa po natin sa kanila ay hindi po ganun kalinaw. Malabo po ito at hindi na po gaano nababasa. Just take note lang po na yung valid ID na isasubmit nyo po ay hindi po expired. At ganoon na po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-submit na ticket at i-update natin kay GCash yung GCash verification request natin regarding sa request natin for verification. 7 days na nga po yung nakalipas at hindi pa rin fully verified yung GCash account mo. Ayun na po yung solusyon para doon. At ayun na po yung simple tutorial natin sa araw na to at sana meron akong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo may comment sa my comment section sa baba. So that is it for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe.